mainit na balita ngayong tanghali. Defense Secretary Delphine Lorenzana kinumpirmang may mga sundalo na matay at nasugatan sa military airstrike sa Marawi City. Nasawi sa bakbakan sa Maute Group. Umabot na sa mahigit 120. Apat na rang Philippine Marines ipinadala sa Mindanao bilang reinforcement sa government forces laban sa Maute terrorist group. Aming school post privilege sa Visayas, posibleng suspindihin din ng Pangulong Duterte sakali makapasok ang mga terorista. Mga lider ng rebeldeng komunista muling ipaaresto ng Pangulo kung babalik ng Pilipinas kaugnay ng utos itong paigtingin opensiba ng NPA sa gitna ng martial law sa Mindanao. President Donald Trump posible umanong bawiin ang suporta ng Amerika sa Global Paris Climate Change Agreement. At ikatlong sunod na panalo, tatangkain ng DOJ Justice Boosters kontra Senate Sentinel sa UNTV Cup Executive Face-Off sa Linggo. Nagtungo sa National Bureau of Investigation ang 18 miyembro ng Maute Clan na kasama sa intelligence report. Nais nilang linisin ang kanilang pangalan at pamulaan na nakapsabwat sila ng Maute Terror Group na sumalakay sa Marawi City. May report si Roderick Mendoza. Kusang nagtungo sa NBI ang 18 miyembro ng pamilya Maute upang linisin ang kanilang pangalan. Lumalabas kasi nakasama ang kanilang pangalan sa intelligence report tungkol sa mga sospek na posibleng kasabwat ng Maute Terror Group sa pag-atake sa Marawi City. Ngunit ayon sa kanilang abogado, kaapelyedo at kapangalan lamang ng ilan sa kanila ang mga miyembro ng teroristang grupo na target ng operasyon ng mga otoridad. Mga lehitimong negosyante umano sila na mula sa Mulondo, Lanao del Sur. Hindi nila kaanak at mula sa ibang angkan ang mga Maute na mula sa Butig, Lanao del Sur na kalaban ngayon ng tropa ng pamahalaan. Baka anytime huliin sila. So, ninais nilang pumunta lang dito para i-clear yung pangalan nila. Kasama nila ang dalawang batang edad 2 at 10 taon na kapangalan din ng mga teroristang ipinaaresto ni Defense Secretary Delphine Lorenzana. Ayon kay Secretary Vitaliano Aguirre, dadaan pa rin sa investigasyon ng NBI ang mga ito bago masabing wala silang kaugnayan sa teroristang grupo. Kinakailangan pong ipatupad yun, kaya kinakailangan magkaroon ng investigasyon, although sila ay nag-voluntary surrender lamang. Ayon pa sa kanilang abogado, nagtungo ng Maynila ang pamilya Maute dahil papunta sana sila ng Saudi Arabia para sa isang religious pilgrimage. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Magsasagawa ng command conference mamayang hapon si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pangunahing opisyal ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Makakausap natin sa telepono si Rosalie Cos para sa detalye ng ulat na yan. Rosalie? Yes, magandang tanghali, Kim. Isang command conference ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang nakaschedule na pamunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Malacanang mamayang hapon. Ito ang unang patawag na pulong ng Pangulo sa Malacanang matapos itong manatili sa Mindanao sa loob ng isang linggo dahil sa nangyayaring bakbakan sa Marawi City. Inaasahang kabilang sa mapag-uusapan sa command conference ang mga developments sa Marawi City clash. Bago ito, pangungunahan din ng punong ehekutibo ang oath-taking sa mga bagong talagang opisyal ng pamahalaan. Samantala, nag-courtesy call kay Pangulong Duterte si U.S. Senator Cory Gardner sa Manila kahapon. Kasama ni Gardner si U.S. Ambassador to the Philippines, Sung Kim. Balik sa Kim. Salamat, Rosalie. Nag-uulat mula sa Malacanang. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Inaprubahan ng Committee of the Whole ng Kamara ang resolusyon na sumusuporta sa pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa buong Mindanao. May report si Joyce Balancio. Those who are in favor of House Resolution number 1050 say aye. Aye. Those who are against say nay. The ayes have it.
Nagpahayag ng suporta ang Kamara sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao sa pamamagitan ng isang resolusyon na ipinasa sa plenaryo kahapon. Ito ang resolusyon na inilabas ng Committee of the Whole House na nagsasabing walang dahilan upang i-revoke ng Kongreso ang martial law declaration. Ngunit bago maipasa, nagpahayag pa ng pagtutol ang Makabayan Bloc. Mr. Speaker, ang hinihingi po ng konstitusyon ay may aktwal na rebellion. Hindi po ito napatunayan sa ulat, sa proklamasyon at maging sa executive session. Sa kabila nito, bigo silang makumbinsi ang ilang kapwa mambabatas. Sa executive session kahapon kasama ang ilang opisyal ng gobyerno, sinabi ng ilang mambabatas na naniniwala silang mabisang solusyon ang martial law sa kaguluhan sa Marawi. Ngunit hindi pa rin maiwasang mangamba ang ilan. The concern of the congressman now is how soon it will spill over. So ano naman yung arrangements na ginagawa ng militar to anticipate the internally displaced persons in other parts of Lanao del Sur. Naniniwala naman si Magdalo Party List Representative Gary Alejano na lalagpas pa sa itinakdang 60 araw ang martial law. Hindi yung marami pang problema katulad ng Abu Sayyaf, BIFF, historical, socio-cultural. And you cannot resolve that within 60 days. Ngunit ayon kay National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon, tatapusin na ng tropa ng pamahalaan ang kaguluhan sa Marawi bago matapos ang 60 days. Itong ISIS na to, kaya nating solusyonan kagad ito. Yung physical na kaguluhan na nangyayari sa Marawi, probably in 1 or 2 weeks, nakasettle na lahat yan. Dahil nagpahayag na ng suporta sa martial law declaration ang parehong kapulungan ng Kongreso, hindi na kinakailangan pa na magsagawa ng joint session, maliban na lang kung hihingi ng extension ng Pangulo sa implementasyon ng batas militar. Joyce Balancio, UATV News and Rescue, House of Representatives. Ilang grupo ng mga abogado ang nagnanais na dalhin sa Korte Suprema ang isyu ng kawalan ng Congressional Joint Session para talakayin ang idineklarang martial law ni Pangulong Duterte sa Mindanao. Narito ang report ni Nel Maribuho. Inihayag ni Liberal Party President Senator Francis Kiko Pangilinan na may nakipag-ugnayan sa kanya ng ilang grupo ng mga abogado na nais hamunin ang legalidad ng usapin sa hindi pagkakaroon ng joint session ng Kongreso matapos ang deklarasyon ni Pangulong Duterte na martial law sa Mindanao. Ngunit nilinaw ng senador na walang kaugnayan ng mga nasabing private lawyers sa kanilang partido. Nabanggit yun ng ilang mga grupo na nakipag-unayan sa amin na interesado silang gumawa ng ganong klaseng hakbang. Maaari niyang hilingin ng grupo sa Korte Suprema na obligahin ng Kongreso na magsagawa ng joint session. Yung non-convening of the joint session, yun, pwedeng mandamus yun to compel Congress. At ang i-argue yun, yung arguments namin na this is mandatory. Ito rin ang nais na mangyari ng nag-sponsor ng resolution na naghahayag ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang proklamasyon na martial law. I welcome the filing of the Supreme Court on this decision for a joint session para mabigyan linaw talaga ang section at article ito sa ating konstitusyon. Sa kabila nito, naninindigan si Majority Floor Leader Tito Soto na malabo pa rin sa ngayon na magsagawa ng joint session dahil mayorya anya sa mga mambabatas ay suportado ang Pangulo sa kanyang proklamasyon. And then I think everything else right now is water under the bridge because Congress will not call for a joint session. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Susunod, Pangulong Duterte posibleng suspindihin ang writ of habeas corpus privilege sa Visayas Region sakaling makapasok doon ang mga terorista. Matataas na opisyal ng Communist Group muling ipa-aresto ng Pangulo kung babalik ng Pilipinas. At pagbubukas ng klase sa June 5, magiging maulan ayon sa Pag-asa. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi lamang basta kasabwat kundi isang active player sa terrorism business si Superintendent Maria Cristina Nobleza. Si Nobleza ang pulis na nahuli sa Bohol kasama ang bomb expert at miyembro ng Abu Sayyaf na si Ranierlo Dongon.
Ayon sa Pangulo, nasa Bohol noon si Nobleza upang tulungan ang natitirang miyembro ng Abu Sayyaf na tinutugis ng mga otoridad. Binigyang din ng Pangulo na suportado ng drug money ang terrorism activities sa Pilipinas at batay sa mga dokumento, isa sa nakakatanggap ng malaking pondo ay si Superintendent Nobleza. Hinayaan kasi natin ang droga. So there was a time and until now that the terrorism activities in the Philippines is funded and fueled by drug money. Alam namin na wala masyadong tulong ang ISIS sa Middle East. Nakukuha namin yung pinapadala nila by just examining papers, and one of those who were the recipient of a huge amount was a member of the Philippine National Police, yung si Nobleza. She was not only in cahoots, but she was an active player in the terrorism business. Binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Chelsea Clinton na bumatiko sa kanya. Sinabi ni Duterte na hindi siya nagbibiro kundi sarkastiko ang kanyang pahayag. Ayon sa Pangulo, dapat na mag-ingat si Chelsea dahil nakatira siya sa glass house at wala siyang maitatago. Tinanong rin ni Duterte si Chelsea, anak ni dating US President Bill Clinton, kung ano ang kanyang reaksyon nang mabunyag ang relasyon ng kanyang ama kay Monica Lewinsky. I was not joking. I was being sarcastic. Kaya kayong mga Amerikano, si Chelsea, be careful because you live in a glass house. Ulitin ko nga, I repeat, when President Clinton was Lewinsky, what was your statement or your reaction? Ipinahayag din ng Pangulo na ilang mga Amerikanong sundalo ang nakagagawa ng pang-aabuso tulad ng kaso ng transgender na si Jennifer Laude na pinatay ng US soldier. Ang kalaban ng mga Amerikano, pag nagpunta dito sa Pilipinas, yung mga yan, anong ginagawa ng re-rape? Kayong mga Pilipino dyan, anong pinagsa? What are you doing? Pinag-rape, tapos bayaran, bigyan ng visa sa buong pamilya. Wala na. Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga leader ng Communist Party of the Philippines na dadakpin kapag bumalik ng Pilipinas. Ginawa ng Pangulong banta sa kanyang talumpati sa anibersaryo ng Philippine Navy. May report si Janice Inhente. I am warning the leaders whom I have released and who are now talking to the representatives of my government, do not attempt to come home. I will arrest all of you and throw you to the slammer. Ito ang babala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga leader ng komunistang grupo na nasa labas ng bansa. Ang desisyong ito ay kasunod ng pagbatikos ng CPP sa deklarasyong martial law ng Pangulo sa buong Mindanao. Hindi nagustuhan ng pamahalaan ang pahayag ng CPP na mas paigtingin ang armed wing nito ng New People's Army ang opensiba hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong bansa. Isa rin ito sa dahilan kung bakit kinansila ang nakatakda sa ng 5th round ng peace talks sa pagitan ng government at NDFP peace panels. Ayon sa pamahalaan, marami ng hiling ang grupo na pinagbigyan nila upang ipakita ang sensiridad sa usaping pangkapayapaan. I tried to talk to you as a matter of fact, conceding almost nirelease ko halos lahat ang mga priso ninyo. But well, my only consolation was that most of my release are there, mga sakit na 70 and beyond. May TB, diabetes, hypertension.
Matatandaang nasa 20 consultant ng National Democratic Front of the Philippines ang pinayagang makapagpiyansa ng pamahalaan noong nakaraang taon upang makabahagi sa GPH-NDF peace process. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Pinaunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang seremonya ng commissioning ng BRP Davao del Sur sa anibersaryo ng Philippine Navy kahapon. May report si Dayan Ventura. Ladies and gentlemen, our honoree, President Rodrigo Roa Duterte. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang nanguna sa commissioning ng BRP Davao del Sur, ang bago at pangalawang pinakamalaking naval asset ng bansa kasabay ng pagdiriwang ng ika-119 na anibersaryo ng Philippine Navy. Ang 123-meter strategic sea lift vessel ay may kapasidad na magluna ng mahigit 500 personnel, 2 landing craft utility boat, 3 helicopter at mga inflatable boat. Ito ay magiging multi-role vessel na maaaring gamitin hindi lang sa military operations, kundi maging sa disaster response at humanitarian assistance. Sa kanyang talumpati, pinuri ng Pangulo ang sakripisyo at dedikasyon ng mga tagapagtanggol ng ating bansa. You have once again reaffirmed your important role as you support the counter-terrorism efforts against the Maote Group in Marawi. Malaking tulong rin anya ang presensya ng Navy, lalo na sa panahong ito na mayroong kaguluhan sa ilang bahagi ng Mindanao. Have made our kababayans feel more secure at this most delicate and challenging time. Samantala, bubuksan naman sa publiko ang BRP Davao del Sur at BRP Gregorio del Pilar mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Pinuna ni Pangulong Rodrigo Duterte si Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa usapin ng maritime dispute sa South China Sea. Reaksyon ito ng Pangulong Duterte sa mga pahayag ni Justice Carpio na nararapat na igit ng pamahalaan ang international arbitral ruling laban sa China sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Isa si Carpio sa mga nagtanggol sa United Nations Arbitral Tribunal sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ngayon, itong si Carpio, parang gusto niyang lugawin ko that I will pursue the matter, tawagin ko yung mga countries to help us. Kaya si Carpio, daldal ng daldal, na wala namang ginagawa noon. So gusto niya, punta ko doon sa UN for the enforcement. Inihayag ng Department of Education o DepEd at iba pang ahensya ng pamahalaan ang magiging papel sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Nasa linya ng telepono si Aiko Miguel, kaugnay ng balitang yan. Aiko? Yes, Kim, magandang tanghali. Pinisinta ngayong umaga ng iba't ibang ahensya gaya ng DILG, PNP, MMDA, DPWH, DOH at Pag-asa, maging ang Civil Defense at DTI ang kanilang mga hakbang at magiging parte sa pagbubukas ng klase sa Lunes sa isinagawang Interagency Command and Press Conference dito sa DepEd Central Office. Magiging abala ang MMDA at PNP sa pagbabantay ng seguridad at trapiko sa 778 na public schools sa Metro Manila. Nagbigay naman ng kanilang payo ang Pag-asa at OCD lalo na't simula na ang tag-ulan sa darating na Hunyo. Katuwang naman ng DepEd ang OCD para sa disaster preparedness trainings at seminars ng mga guro, magulang at mag-aaral. Magiging abala rin ang Department of Energy sa pag-check ng kung sapat ang supply ng kuryente maging sa electrical wirings ng mga paaralan. Ayon din sa PNP, nasa blue alert status ang security level sa Metro Manila upang masigurong maigi ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Tinatayang nasa 26.9 billion na mga mag-aaral ang inaasang papasok sa iba't ibang paaralan sa buong bansa sa Lunes. May mga ide-deploy din na mga MMDA personnel sa mga bus terminals at train station. Kim, samantala may pagpapaliban naman ang pagbubukas ng klase sa mga paaralan sa Marawi, 4 na paaralan sa barangay sa Lanao del Sur at 4 na paaralan sa barangay sa Iligan. May psychosocial assistance prevention na ibibigay din ang DepEd at DOH sa mga kabataan para maalis ang trauma sa mga naapektuhan ng kaguluhan sa Mindanao. Sa ulat din ng DepEd, tinatayang nasa 5,000 na mga mag-aaral ang apektado sa Iligan City dahil sa armed conflict sa naturang lugar. Abala rin ngayon ng DepEd dahil sa operasyon ng Oplan Balik Eskwela Information and Command Centers upang tumanggap naman ng mga kailangan, reklamo at mga dulog ng mga magulang at mag-aaral kaugnay ng pagbubukas ng klase sa June 5, araw ng Lunes.
Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Kim. Salamat, Aiko Miguel, nag-uulat mula sa Pasig City. Ipinahayag ng Pag-asa na kabilang sa mga dapat paghandaan sa pasukan sa Lunes ang biglaang pagsama ng panahon o pagkakaroon ng bagyo. May report si Ray Pelayo. Posibleng salubungin ng buhos ng ulan ang mga mag-aaral sa pag-uumpisa ng klase sa Lunes. Kaya't paalala ng Pag-asa, huwag kalimutang magdala ng payong at iba pang pananggalang. Lalo na po sa opening ng pasukan sa June 5, yun po ang forecast ng Pag-asa na marami pong posibleng rain showers and thunderstorm lalong-lalo na po pagdating ng tanghali hanggang bandang hapon. Posibleng umabot pa sa 14 na bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang Nobyembre, kung saan ang dalawa dito ay maaaring ngayong Hunyo. Automatic naman ang suspensyon o kanselasyon ng klase kapag may bagyo. Kung nakataas ang signal number 1, walang pasok sa preschool at kindergarten. Walang pasok naman hanggang high school kapag nakataas ang signal number 2, habang all levels naman kapag signal number 3 pataas. Pero ayon sa Pag-asa, kahit walang bagyo ay may malakas pa rin ang mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide. Sa ganitong sitwasyon ay ang local government unit na ang bahalang tumantya kung may pasok o wala. Kahit walang bagyo, nag-i-issue ang Pag-asa ng heavy rainfall warning that could be associated by southwest monsoon or habagat or thunderstorm, heavy thunderstorm activity. Ayon sa Pag-asa, ang pag-uumpisa ng tag-ulan ay may maganda ring senyales sa mga magsasaka, lalo na sa mga nasa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Na posibleng magtanim sila kapag may sapat ng ulan dahil wala silang irigasyon. So umaasa sila sa tubig ulan. Sa ngayon ay maliit pa ang tsansa na umiral ang El Nino ayon sa Pag-asa. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sinimulan na ng Department of Education at Department of Health ang paglalagay ng mga anti-smoking posters sa mga lugar malapit sa mga paaralan. Layunin nito na maiiwas ang mga estudyante sa bisyo ng paninigarilyo. May report si Aiko Miguel. Kasabay ng paggunita sa World No Tobacco Day, nagpaskil kahapon ang DepEd at DOH ng mga poster laban sa paninigarilyo at sa pagtitinda nito sa mga tindahan na nakapaligid sa Rizal High School, Pasig City. Ito ang may pinakamaraming grade 12 enrollees sa buong bansa ngayong school year na tinatayang aabot sa mahigit 2,000. Ayon sa ilang nagtitinda malapit sa paaralan, pabor sa kanila ang kampanyang ito ng DepEd at DOH. Tulad na lamang ni Aling Luisa na 17 taon nang nagtitinda ngunit kailanman ay hindi nagbenta ng sigarilyo. Sana nga makikita nila yan. Ituturo ko na lang sa kanila. Magtatanong sila yan. Kasi sa usok pa lang ayaw ko na At saka hindi pa masama yun sa katawan natin. Nais tutukan ng DepEd at DOH ang mga paaralan na may malaking student population upang matiyak na no smoking zones ang paligid nito. Kailangan ding mapaalalahanan ang lahat ng mga paaralan sa pagpapatupad ng Department Order 48 Series of 2016 ng DepEd o ang Policy and Guidelines on Comprehensive Tobacco Control. Kailangan magkatuwang yung information ng bata at yung environment, no? Para naman alam nilang bawal magsigarilyo, dapat din tingnan natin yung environment kung may measures pa tayong magagawa na hindi sila nakaka-access ng sigarilyo, no? Ayon naman sa principal ng Rizal High School, bumuo na sila ng programa ukol sa pagpapaigting ng anti-smoking campaign ngayong school year. Na may mga bata na pagpasok sa paaralan may dala ng sigarilyo. Pero alam nila na bawal. So isa yan sa talagang suliranin na aming nilulutas sa paaralan. Mahigit 10,000 mga mag-aaral ang papasok dito sa Rizal High School, kaya maigting ang gagawing pagbabantay ng mga guro sa mga mag-aaral, lalo na't magiging katuwang nila ang mga barangay sa pagbabawal sa pagbebenta ng tingi-tingi ng mga sigarilyo lalo na sa mga menor de edad. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasig City. May tip ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga tamang gabay sa pagkuha ng angkop at ligtas na school service para sa mga mag-aaral ngayong pasukan. May report si Joan Nano. Bukod sa mga school supplies, uniform at sapatos, isa rin sa mga inihahanda ng ilang mga magulang para sa kanilang mga anak ang school service tuwing magpapasukan.
Tulad na lamang ni Aling Mildred Salamanca at ang ating kasangbahay na si Dr. Sara Barba Cabudil. Grade 10 na ngayong pasukan ang anak ni Aling Mildred, habang grade 1 naman ang kambal na anak ni Dr. Sara. Dahil araw-araw silang abala sa kanilang mga trabaho, minabuti nilang ikuha na ng school service ang kanilang mga anak upang hindi na nila maging problema ang pagpasok at pag-uwi ng mga ito mula sa eskwelahan. Siyempre bunso, natakot naman ako na papasukin lang siya ng mag-isa. Kaya gusto ko, safe siya papunta at pauwi. Alam ko kung anong oras siya uuwi. Halimbawa, ang klase niya is 8 to 2. So, 3 o'clock, basta bahay na siya. Kasi alam niya na may magkukuha sa kanya na service niya. Kasi kung wala, siyempre, baka maaya-aya siya. To make sure na lang na talagang may maghahatid sundo. Kasi kung sa amin, tas baka in the middle of the week, biglang meron kami mga ibang commitments. So, hindi na makakapasok the kids because of that problem. Kaugnay nito, nagbigay naman ng ilang gabay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board hinggil sa mga angkop at ligtas na school transport service para sa mga estudyanteng magbabalik eskwela. Dapat front-facing na ang ating mga school transport service, hindi sila side-facing. Kasi kung front-facing ka, it's more for the safety of the child. Kung yung mangyari, there's a barrier, yung rest ng likod, will serve as a deterrent sa pag-brake mo. But when you're side-facing, lahat ng mga bata, matatapos na lahat mapuntahan. And then all the bags in front. Kasi they put the bags in front. They will just, baka dadagdag pa sa injury. Bukod sa tamang markings, kinakailangan rin na mayroong portable fire extinguisher at first aid kit ang lahat ng mga school service. Kasama rin sa mga requirement ang pagkakaroon ng seatbelt ng bawat pasahero, mga portable na stop-and-go signages at reserbang gulong sakaling masiraan ang sasakyan. Pinaalalahanan naman ng LTFRB ang mga magulang hinggil sa pagka-carpooling gamit ang kanilang personal na mga sasakyan upang maiwasan ang mabigat na pananagutan sakaling mang magkaroon ng aksidente. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Posibleng lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas para sa libreng matrikula at iba pang gastusin ng mga estudyante sa mga pampublikong kolehiyo at universidad. Narito ang report ni Nel Maribohok. 50 hanggang 53 billion pesos ang kinakailangang budget kada taon ng pamahalaan upang mapondohan ng libreng kolehiyo sa bansa. Ngayong taon, naglaan na ang administrasyon ng 8 billion pesos para sa libreng paaral. Ayon kay Senator Bam Aquino, nasa 2 milyong estudyante sa mga pampublikong kolehiyo at universidad ang makikinabang sa Universal Access to Quality Tertiary Education Bill na pumasa na sa Bicameral Conference Committee. Wala na pong kokolektahin na pera mula sa kanila pagdating sa mga regular fees. So the tuition and other fees will be free. Kwalipikado sa libreng matrikula ang isang Filipino citizen, makapapasa sa entrance exam at mga undergraduate. Para sa mga mahihirap na estudyante, maaari rin mag-apply sa tinatawag na support fund para sa kanilang mga pamasahe, pagkain at bayad sa boarding house. Ipauubaya ng mga mambabata sa mga SUCs ang iba pang mekanismo para sa ilang pamantayan upang patuloy na makinabang sa libreng paaral na ito. Kung halimbawa naman na nag-aaral sa pribadong eskwelahan, maaari naman mag-apply ang isang estudyante sa student loan o kaya naman sa isang scholarship grant. Matapos makapasa sa Bicameral Conference Committee, inaasahang malalagdaan na ito ng Pangulo bago ang State of the Nation Address sa Hulyo. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Malapit nang maging isang ganap na batas ang panukalang palawigin ng validity ng driver's license. Niratipikahan na kahapon ng Kongreso ang panukalang batas para sa 5 years validity mula sa 3 taon ng driver's license. Nagbabalik si Nel Maribohok. Lagdaan na lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang inihintay upang maging ganap na batas ang panukalang pagpapalawig ng validity ng driver's license mula 3 hanggang 5 taon. Ito ay matapos makapasa kahapon sa Bicameral Conference Committee ang panukala at agad naman itong naratipikahan ng Kongreso sa parehong araw. Sa naturang panukala, may provision dito na maaaring maging 10 taon ng bisa ng lisensya depende sa magiging performance ng isang driver sa loob ng 3 hanggang 5 taon. At kung maayos ang inyong pagmamaneho at wala kayong mga violations o aksidente, automatic renewal for another 5 years, so 10 years na.
Kung maaprubahan na ang panukala matapos ang 1 taon, maaari nang makapag-renew ng professional at non-professional license sa pamamagitan ng online o internet. Mas maigpit na parusa naman ang ipapataw sa mga aplikante na magsisinungaling sa ibinibigay na impormasyon, pakikipagsabwatan sa mga opisyal ng Land Transportation Office upang makapandaya sa mga examination at pamimeke ng dokumento. Maaaring magmulta ng 20,000 pesos ang mapatutunayang lumabag at pagbabawalan na mag-apply ng lisensya sa loob ng 2 taon. Kung paulit-ulit namang gagawin ng paglabag ay tuluyan ng ididiskwalipika ito sa pagkuha ng lisensya. Sa mga opisyal naman na nakipagsabwatan, posible namang matanggal sila sa kanilang trabaho. Sa mga driver naman na nakaaksidente at nagdulot ng pagkasawi o seryosong pinsala ay ipapawalang bisa ang lisensya sa loob ng 4 na taon. Posibleng malagdaan na ng Pangulo ang panukalang batas ngayong Hunyo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng mababang kapulungan ng Kongreso ang proposed tax reform package ng Duterte administration. May report si Joyce Balancio. Hinabol ng Kamara ang pagpasa sa proposed tax reform package ng Duterte administration bago in-adjourn ang sesyon ng 17th Congress kahapon. Sa third at final reading, 246 mambabatas ang bumoto pabor dito, 7 kumontra at 1 naman na nag-abstain. Sa tax reform package, hindi na bubuwisan ang mga kumikita na mas mababa sa 250,000 pesos kada taon. Itinaas din ang tax-free bonus sa 100,000 pesos mula sa kasalukuyang 82,000. Ibinalik naman ang tax exemption ng mga kooperatiba, isang probisyon ng panukalang batas na tinanggal sa original proposal. Samantala, kapalit naman ito ang dagdag na 6 na pisong buwis sa produktong petrolyo. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson Congressman Carlo Daquila Cua, walang dapat ikabahala ang publiko sa posibleng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa excise tax. So the data shows that 1% possible inflation is kung 100 piso ang bilihin na apektado, piso lang yon. Kung 10 pesos lang yung pinag-uusapan nating bilihin, 10 sentimo lang yon. So talagang hindi ganun, hindi alarming. Ilang kongresista naman mula sa Makabayan Bloc ang tumindig kontra sa pagpasa ng tax reform sa plenaryo. Kahit na itinaas sa 250,000 kada taon ang exempted sa income tax, tinanggal naman ang dating personal tax deduction at deduction sa medical health insurance. Bubuwisan na rin ang friends benefits ng mga manggagawa. Paliwanag ni Congressman Cua, magkakaroon naman ng social benefits program para mabigyan ng diskwento sa mga bilihin at serbisyo ang mga mahihirap na maaaring maapektuhan ng dagdag na buwis sa mga produkto. Kung ikaw ay automatic na CCT beneficiary, automatic meron ka ng card. But ang ating dinadagdag dyan ay lahat ng hindi automatic beneficiaries maaring mag-avail of card by just simply registering and explaining their situation. Ngayong pasado na ito sa Kamara, hihintayin naman ang bersyon ng batas na ipapasa sa Senado. Ang pinal na bersyon na pagkakasunduan ng 2 kapulungan ng Kongreso ay ipapa-aproba naman sa Pangulo. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Naniniwala ang Department of Budget at Management na madaragdagan ng bilang ng trabaho sa bansa kapag naisabatas na ang Comprehensive Tax Reform Package. May report si Roderick Mendoza. Mas maraming trabaho umano ang malilikha oras na maipasa ang tax reform bill na isinusulong ngayon sa Kongreso. Paliwanag ni Budget Secretary Benjamin Diokno, sa ilalim ng naturang panukala, bababaan ang income tax mula 32 ay gagawin na lamang 25%. Kapag nangyari anya ito, hindi kailangang ipilit na magpatupad ng taas sahod. If we have a lower wage here in the Philippines, mas makakakumpit tayo with our Asian neighbors at mas maiinganyo yung mga businessman na mag-hire ng maraming workers. Kasi kung masyadong mahal yung gross pay mo, siyempre hindi ako mag-hire ng maraming worker. Hindi rin anya mararamdaman ng mas nakararaming Pilipino ang kasabay na panukalang magpataw ng karagdagang buwis sa produktong petrolyo. Ang burden nun is really on the middle income and the rich. Plus with that tax cut on income,
baka abante ka pa eh. So, you have more money in your pockets, pwede ka na magbayad ng additional cost of gasolina. Yung kailangan. Hindi rin anya makatwiran ang sistema sa kasalukuyan na halos ikatlong bahagi ng kinikita ng mga empleyado ay kinokolekta ng gobyerno. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Inilunsad ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang libre training para sa mga distressed overseas Filipino workers para makahanap ng trabaho sa pag-uwi sa bansa. May report si Mon Ocson. Ito si Mang Roberto, 2 taong nagtrabaho sa ibang bansa. Napilitang umuwi dahil bumagsak ang ekonomiya ng Africa kung saan siya nagtatrabaho bilang isang electrician. Nang makauwi ng Pilipinas, naubos rin ang kanyang inipon kaka-apply ng trabaho upang makalabas muli ng bansa. Kung kaya't laking pasasalamat ni Mang Roberto nang mapagkalooban siya ng pagkakataon na makapag-training ng libre sa ilalim ng TESDA Emergency Skills Training Program upang matuto ng ibang pwedeng pagkakitaan. At least makatayo ng kahit maliit na negosyo. Para kahit di na bumalik ng abroad. Ang Emergency Skills Training Program ay libreng ipinagkakaloob ng TESDA para sa mga OFW na nagipit o hindi pinalad sa bansa na kanilang pinagtrabahuhan. Nagsimula ang konsepto ng naturang programa nang dumalaw si Pangulong Duterte sa Saudi Arabia. Nakita ng Pangulo ang hindi magandang kalagayan ng ilang mga Pilipino doon, kung kaya't inatasan nito ang TESDA na tulungan ang mga ito upang makapagsimula muli ng bagong buhay kapag nakauwi na sa Pilipinas. Kabilang sa mga training na ipagkakaloob ng TESDA sa ilalim ng Emergency Skills Training Program ay ang motorcycle, small engine servicing, prepared cold meals, solar lamps assembly, Nihongo language, Hilot wellness massage, carpentry, process food by salting at maintain and repair audio-video products. Bukod sa mga OFW, isusunod ng TESDA na mabigyan ng training ang mga anak ng mga pulis at sundalo at pati anak ng mga MMDA traffic law enforcers. Mon Ocson, UNTV News and Rescue, Philippines. Ngayon naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugto, Frima. Dakala salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Mag-deploy yung transport assistance in Bacolod City Government kareng may epektuhan king transport strike kasabi na ning class opening. Samantala pag-aralan naman ng lokal na gobyerno nung kailangan dapang suspension in klase kareng public schools. Ining report ng Lalaine Moreno. Nakahandaan na ang Bacolod City Government sa posibleng pagpatigayon sa transport strike sa syudad kadungan sa pagbukas ng klase. Una na nga ginpahayag sa United Negros Drivers Operators Center nga magapatigayon sila sa duha ka adlaw nga untat biyahe sa maabot nga Lunes kag Martes. Ini kabahin sang pagpamatok sa plano nga modernization program sang gobyerno. Pulo ka salakyan kag duha ka tourist bus ang iga-deploy sang lokal nga gobyerno nga magadulong sa mga pasahero sa ila padulungan halin alas 7 sang aga hasta alas 5:30 sang hapon. Preparado kami na sa mga salakyan. Kag of course that means ang police ready naman sila. Kikabalon man sila. Aware naman sila sa sini. Magabulig man ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag Philippine National Police kung kinahanglan sang dugang nga salakyan. Suno naman kay Bacolod Mayor Evilio Lunardia, ginatunan na nila kung kinahanglan pa nga suspendihon ang klase sa pampubliko nga eskwelahan. This is not the first time we're doing it. Ang iba niya, accessible man sila sa hindi sila masyado kalayo. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Tutukan ning bayong Commanding General ning 10th Infantry Division ning Philippine Army in Peace and Order king karelang asa sa kupan ng pong healthcare benefits dareng sundalo. Ining report ng Marisol Montaño. Walay plano si Major General Noel Clement, ang bagong Commanding General sa 10th Infantry Division sa Philippine Army, i-reshuffle ang iyang mga tawo. Sa gihimong change of command ceremony kagahapon, matod pa sa general, iyang ipadayon ang nasugdan ng mga programa ni Major General Rafael Valencia.
importante dito is yung ano yung mga nagawa na natin, pagpapatuloy natin, and probably we can look for ways na para lalo nating ma-improve yung peace and order condition dito. Kauban sa pagtutukan sa bagong Commanding General ang peace and order sa mga lugar nga iyang gisakupan ug ang healthcare extension ug survival benefits sa mga sundalo. Buot usab niini nga mapalambo pa ang merit-based promotion system. I want members of the 10th Infantry Division to be professional and well-disciplined. Sakop sa 10th Infantry Division ang Region 11 ug ang Sarangani, North ug South Cotabato ug Sultan Kudarat nga sakop sa Region 12. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Inuli dane king Baguio City ing labina ning metong kareng pulis amete king kaguluhan king Marawi City. Ining balita ng Bradley Robuza. Alas 4 iti malam di kalman nga simangpat iti Baguio City iti bangkay ni Police Senior Inspector Freddy Manuel Solar. Isunak at may sakadag iti pulis akadwa iti umuuna nga napapatay. Sadyay na aramat ang enkwentro laban kadag iti miyembro iti terorista Amauti Group. Ni PSI Solar kat nakalugan sa J Police Service iti sango ti Amay Pakpak Medical Center iti bigla na hostage ti armado a grupo. Ken pinaltupaltugan da iti bimayag. Isunak at naglipas sa J Philippine National Police Academy ken kadua sa JPNPA San Sinirangan Class of 2007. Nagyan isuna kadwa iti asawa ken duwang anak na sa J Surigao City. Pirmimat nga malmalday iti ina ni Solar iti napasamak. Sabi niya kwan naman daw doon yung hindi naman magulo. Tahimik naman daw. Kaya ang palagay ko hindi siya mapapahama kasi lagi yung sinasabi na mag-transfer na lang sana siya dito. Pero sa kanalang nanay, kilala naman na nila ako dito, rinirespeto, sabi niya sa mga taong taga Marawi. Bumayag lang iti taloal daw, iti bangkay ni Solar dito yung St. Peter Chapel, Baguio City, ken may biyahe mutlaang sa Surigao City, no din no isuna ang maitabon. Kabayatan na, temporaryo mo't ang mairikap para kadagati turista, iti Philippine Military Academy tapno makanad, sadya posible ang maraaramat nga aktibidad iti terorismo. Buong Northern Luzon, naka-blue alert status tayo. So SOP yan, standard procedure, na kapag naka-blue alert, lahat ng kampo, including PMA, ay sarado sa mga turista. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Baguio City. At yan kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar, king kay katamong bansa. Ibalik kay kayo ken lakay. Dahil salamat, Frima, sa Longga Gloria. Susunod, Department of Justice boosters tatangkaing makuha ang ikatlong sunod na panalo kontra Senate Sentinels sa pagpapatuloy ng aksyon sa UNTV Cup Executive Face-Off sa linggo. President Donald Trump nakatakdang i-anunsyo ang desisyon sa planong bawiin ang suporta ng Amerika sa Paris Climate Change Deal. At Mr. Pure Energy Gary V gustong mag-perform uli sa Wish 1075 Bus concert tour sa US, pinaghahandaan na rin. Tatangkayin ng DOJ boosters na mapanatili ang walang talong record sa loob ng 3 laro sa pagkikipagsagupan nito sa Senate Sentinels sa pagpapatuloy ng aksyon sa UNTV Cup Executive Face-Off sa linggo. Narito ang report ni Bernard Dadis. Pushes hard. He will do something. You know it. Pipilitin ng DOJ Justice Boosters na maitala ang ikatlong sunod na panalo sa darating nilang bakbakan ng Senate Sentinel sa linggo, alas 2 ng hapon sa triple header ng UNTV Cup Off-Season Executive Face-Off sa Pasig City Sports Center. Kakayanin. Kakayanin namin. Titingnan din namin, magaling din na Senate actually. So, paghahandaan na lang namin. Kung manalo-matalo, well, okay lang. Sabi ko nga sa team namin, manalo-matalo, basta laruin lang natin. Wala tayong magiging ano dyan. Problema tayo dyan. Sa nakarang dalawang laban, nagpakita ng magagandang play at teamwork ang Justice Boosters. Sa kabila ng dikdikang sagupaan nila ng Judiciary Magis noong opening games 2 linggo nang nakalilipas, nang ibabaw ang swabbing ball transition at matitinik na steals ng DOJ.
Nasundan pa ito ng patumbahin ng matikas na kupunan ng mga general at colonel ng AFP Cavaliers noong Mayo 28, kung saan dinominahan ng DOJ ang rebounds, assist, maging ang blocks. Ngunit ayaw pakasiguran ng DOJ sa susunod nilang katunggali, lalo na't alam nilang mabigat na kalaban ang Sentinels na pinangungunahan ni Senator Joel Villanueva. Yung effort lang dadagdagan namin, magagaling yung mga taga-Senate. They are complete. May sentro sila na ang laki ni Mr. Ong, tapos andyan sina Sir Joel na magaling sa 3 points, magaling na point guard, and they are a complete team. So siguro maging cohesive pa kami lalo, and we learn to trust more each other. Ang Senate team naman desididong bumawi at mailista ang unang panalo matapos ang dalawang magkasunod na pagkatalo. Yun lang, kinapos talaga eh. Siguro kulang sa practice pa tsaka yung endurance. Generally, okay naman. We know that we'll be back. Muli ay mapapanood ng live ang UNTV Cup Executive Face-Off sa UNTV at sa pamamagitan ng live streaming sa untvweb.com. This is always a chance na makipag-exchange ng, to be with each other na hindi laging official business. So it's a good way to really have that camaraderie. Pangalawa, yung beneficiaries, napakahalaga. Mga tagahanga po ng DOJ at ng UNTV Cup, manood po kayo sa mga susunod na laro. Exciting lahat, napakagandang liga po. Salamat po. Bernard Datis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagpahayag ng pagnanais na muli makaawit sa loob ng Wish 1075 bus si Mr. Pure Energy Gary Valenciano matapos ang kanyang one-of-a-kind experience sa nag-iisang FM mobile station. Narito ang ulat ni Christy Rosasilla. Hindi pa rin nakakalimutan ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano ang kanyang naging experience sa pag-awit sa loob ng Wish 107.5 bus. Sa naging press conference ni Gary V sa kanyang US Tour concert noong May 24 sa Pasadena, ibinahagi nito sa media ang kanyang paghanga sa konsepto ng FM mobile station. And it moves you so much closer to the people. So much closer because traffic in Manila, you want to go 10 miles, it will take you 2.5 hours. No, seriously, it's that kind of traffic. So when you're there on a bus, and people are watching you, and they've come from work and they're seeing you sing, it really has created such an impact. And now they're following this in the millions. And you have people reacting from all over the world, So it's created such an impact on the music. Kabilang sa mga inawit ni Gary sa The Roadshow ng Wish Bus noon ay ang kanyang mga sikat na awit na Natutulog Bang Diyos, Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Gaya ng Dati, Di mo alam, ako'y nasasaktan sa at Huwag Ka Nang Umiyak na nakakuha na ng halos kalahating milyong views. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan. Ayon kay Gary, pagbalik niya sa Pilipinas ay nais na muli niyang makaawit sa loob ng Wish Bus. Well, to Kuya Daniel and to everybody at Wish FM, you cannot imagine the experience I had. It's almost like, in my mind was like, bakit ngayon lang to? Dapat matagal na tayong may Wish FM kasi it really gives a chance for artists, even those who don't have much of a name yet. It gives them a chance to shine and bring them closer, not only audibly but physically to their audience as you travel all around Manila. So congratulations on the success of Wish FM. I hope I can guest again. Samantala, naghahanda na rin si Gary para sa kanyang susunod na US concert tour bilang bahagi ng kanyang pagdiriwang sa ika-34 na anibersaryo niya sa industriya. Isinasagawa ang Gary V International Tour mula noong May 27 hanggang June 17. Christy Rosasilla, UNTV News and Rescue, Los Angeles, California. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali and God bless.